Hello mga ka-OFW, Garden Time TV. Nandito na naman po tayo sa ating bagong episode 15 sa ating update sa ating vegetable garden. Ito po yung ating update ngayon. Nilagyan ko na po siya ng trellis, yung ating mga kamatis dahil namumulaklak na po sila. So ito po yung ating mga kamatis, mga cabbage fruit. Yan po yung ating kamatis. Mapapansin po ninyo may mga bulaklak na po sila, no? Yun, may bunga na nga po yun dito, no? Ayun, yung maliliit po, no? Yan. So may trellis na po sila. May salasala na po sila, no? So in 1 more month mag-harvest na tayo mga cabbages, no? So i-update ko po kayo. So ito po yung ating garden. Ayan. Hindi pa po ako nakakapag damo. Hindi ko pa po nakukuha yung mga damo. Ito po yung ating mga talong. Yan po yung mga talong natin. Tapos ito po yung capsicum. Namumulaklak na rin po yung capsicum natin, no? May extra po tayo na pusa. Ayan, ayan po yung mga capsicum natin. Tapos malaki na rin po yung ating mga pechay o yung pak choy. Ayan po yung mga pak choy po natin, no? Ito po yung mga talong. Ito, ready to harvest na po yung pak choy natin na ito. Tapos yung talong. Tapos medyo malaki na rin po yung ating mga pipino, no? Yun yung pipino. Tapos yung empty dog case, mayroon po tayong ano doon, dahon ng kamote. Kamote, no? Yun. So diyan po nag-harvest yung ating misis ng kamote tops. Ito po yung ating mga pechay. Mapapansin po ninyo. Yan. Ang bilis pong lumaki ng mga cabbages. Ayan po, no? Ito po yung talong natin. Medyo malaki na po siya. Ito po yung naunang talong na tinanim ko po. Medyo mayroon din pong hindi masyadong lumaki. Pero yung tatlo malaki po sila. Dahil mataba po sigurado yung lupa dito. Pero banda doon medyo marami po kasing clay. Tanggalin po natin yung damo. So yun po yung pipino. Tapos may kamatis din po tayo. Ito po yung mais po natin. Yung ating sa dulo po ng ating garden, mayroon po tayong mga kamatis. Tsaka mayroon po sa likod po ng kamatis may mais po, no? Ayan. Ayan po, malaki na po yung mga kamatis din dito. May mga bulaklak din po sila, no? Yan. Ayan po yung mais natin, no? Yan. Ito yung ating mga pechay. Dahil maliit lang po yung garden po natin, nag-intercropping po ako para ma-maximize ko po yung gamit ng lupa, no? Para sa pag nagdidilig po ako, minsanan na lang po, no? Yung sa likod po yung mga mais. Ayan po yung mga mais po natin. Ayan. So yung ating kalamansi update, medyo malaki na siya at namulaklak din po siya, no? Ayan. Ayan mga cabbages, no? Mapapansin po ninyo, napakaganda po kapag sinubukan po ninyo yung intercropping sa inyong garden, no? Abang hinihintay po natin yung mga talong, mayroon po tayong ma-harvest muna na pak choy o pechay, no? Dahil paparating po yung mga magulang po natin dito sa Australia sa November, nakahanda po yung mga vegetable po natin dahil alam po natin na sa mga matatanda, mahilig po sila sa vegetable.
para lumakas po ang kanilang resistensya, no? Ayan. Tara, samahan nyo muna ako kung magdilig. Diligin po natin yung ating mga halaman sa ating garden. Kumbaga, dahil nagtratrabaho po tayo 9 hours a day, 8 to 9 hours a day, sometimes 10 hours po kapag may overtime. Ito lang po yung ating libangan, no? Kapag OFW po tayo, libangan po natin yung magtanim ng vegetable sa ating backyard, kagaya ng nakaugalian natin mga Pilipino, lalo na yung mga batang 80s, 70s. Nung mga bata ho tayo, nung elementarya po tayo, kung sino pong nakaka-relate dyan, meron po tayong garden, yung practical arts na tinatawag, na kung saan meron tayong session na nagtatanim po tayo, no? Nung elementary po tayo. Hindi ko na po alam ngayon sa Pilipinas kung ginagawa pa po ng mga elementary yun, pero yung kapanahunan ko po, 1980s, nagtatanim po kami, no? Grade 4 pa po ako. Natatandaan ko, tinuturuan kami magtanim, no? Kamote, alam ko, gumagawa po kami ng garden doon. Yung pagtatanim ng pechay, no? Isang natutunan ko po rin po nung ako'y elementary. Magtanim ng mga pechay. Natatandaan ko nga sa sobrang pagkapilyo ko noon. Dahil po sa likod ng Pulong Masle Elementary School noon, mayroon pong mga bayabas, no? Natatandaan ko pa sa sobrang pilyo ko noon. Lagi akong maakyat at kumukuha ng mga bunga. Nahulog po ako, no? Pagkahulog ko, medyo nahihirapan po akong huminga dahil sa pagkabagsak ko po doon sa lupa. Pero di po nagtatapos doon yung aking pagkapilyo. Dire-diretso pa rin po yung paglalaro po namin doon sa mga punong kahoy doon sa likod ng Pulong Masle Elementary School. Kaya ito, sa pagtanda ko, siguro ito rin yung naging dahilan kung bakit ako mahilig mag-garden, no? Dahil elementary pa lang, yung foundation po na tinuro sa akin ng aming mga teacher. Shoutout po pala sa lahat ng mga naging guro sa Pulong Masle Elementary School sa Guagua, Pampanga. Ito po yung result ng pagtuturo po nyo sa amin ng pagtatanim ng mga vegetable, ng mga gulay. Ayan po, may tanim po tayong kamatis, mais, pipino, pechay, at soon yung ating okra. Tapos nagtanim din po ako ng upo, patola, ampalaya. Kapag lumaki na po yung ating mga upo, ipapakita ko po sa inyo yung ating video. At the same time, nagtanim din po pala ako ng string beans. Yan, sa Kapampangan tinatawag namin itong kamangyang. So ayan po, no? Diligan po natin. Actually dito sa Australia ngayon, kung saan po ako sa Queensland, gabi po ngayon dito, nasa 8 o'clock na po ng gabi. So binuksan ko lang po yung ating spotlight para maging maliwanag po sa ating garden. Papapansin nyo, nakabotas din po ako, nakabota, dahil kapag nadilig po yung lupa dito, sumasama po yung lupa doon sa ating mga tsinelas, no? Kaya nagbobota po ako para yung bota, kahit na sumama yung maraming putik, clay po kasi yung lupa dito, okay lang po, no? Hindi po
hindi kamukha nung chinelas, napakahirap pong tanggalin nung nung putik, no? Natatandaan ko po, nauna ko pa pong tinanim yung kamatis na nasa dulo, pero nauna pong namunga tong nandito, no? Napansin po ninyo, may bunga na, no? Dahil siguro po, dahil itong dito sa harapan, lagi ko po itong nadidilig. Medyo yung sa bandang huli, siguro lagyan ko pa ng medyo maraming tubig para magkaroon ng bulaklak kaagad. At napansin ko rin po nung binubungkal ko po yung lupa dito, nung may tanim na po, no? Para magkaroon lang po ng oxygen yung ating mga halaman, binubungkal ko po sila yung sa paligid ng halaman. Mayroon po akong nakita may mga bulati na po, no? May mga worm na akong nakikita sa lupa. So ibig sabihin magiging maganda po yung paglaki ng mga halaman, no? So isa pong source na kung saan ang lupa ay mataba, nandyan po yung mga bulate, no? Ayan, gusto ng ating mga pechay ito, no? Laki ng pechay na to, eh. Ayan, isang linggo pa pwede na tong ibang mga pechay na natin, no? Mapapansin po ninyo, malaki na sila, no? Yun. Yun, oh. Shoutout po pala sa mga taga Dalby na mga Pilipino dito sa Australia, no? Sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo, na mga OFW, saludo po kami sa inyo, no? Dahil sa inyo, nabubuhay po natutulungan po ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagpapadala po ng pera sa ating bansa. Lalo na yung pagsuporta sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. So isang way din po ito, yung aking pag-garden, nawawala po yung homesick ko, no, sa Pilipinas. Abangan po ninyo mga ka-veggie fruit. Bukas po mag-upload po ako ng video, yung pag-air layering naman po ng ating apple, no. Ay namumunga na po yung mansanas natin. So gusto ko pong paramihin yung isang puno ng mansanas na kung saan napakarami po niya ng bunga. At the same time, naka-adapt na po siya dito sa environment, dito sa Dalby. At medyo matanda na rin po yung ating mansanas. Nasa 6 years na po yung edad ng mansanas po natin, no? Kung di po ako nagkakamali, 5 to 6, nasa 8 years na po. Kasi nasa McAllister pa po kami. Kasi dito sa Dalby, nasa 6 years na po kami. At 2 years bago po kami lumipat dito sa Dalby, 2 years bago po kami lumipat sa Dalby, nasa McAllister po kami nakatira. So binili ko po yung mansanas na yun. At natatandaan ko pa, nandun pa po yung unang pagpunta po ng mga bagulang ko dito sa Australia. Nakita po nila kung paano po mamunga yung sinasabi ko mansanas na yun. After 4 months ko lang po pagkabili, namunga na po siya, no? Pero hindi po natuloy dahil sa sobrang init po doon sa lugar po namin doon, no? Kasi po yung pabago-bago po yung klima, at the same time yung malakas na hangin, tapos mainit po yung hangin, no? Kaya dry na dry po yung mga puno. So pati po yung mga prutas nalalanta din po, no? Kahit dilig po tayo ng dilig. Dito sa Dalby, dahil may maraming bahay po dito, so kung minsan na umihina po yung pagdating ng hangin dahil sa mga bahay po, no? Hindi kamukha sa outback, talagang kumbaga sa yung hangin walang harang dahil wala pong maraming puno po doon sa kung saan po kami nakatira dati sa McAllister. At sa mga subscriber po natin dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy lang po kayo sa panonood sa ating video para ma-entertain po kayo. At sa mga hindi pa po nag-subscribe,
paki-subscribe naman po OFW Garden Time TV para lagi po kayong updated sa ating mga video. I-click nyo rin po ang notification bell para pag may na-upload po ako na video, mano-notified po kayo. O sige mga ka-veggie fruit, hanggang sa muli po. Bye bye!